papunta sa bituing pinakamalapit, gugugol ka ng napakaraming daang taon. Doon sa pinakamalapit na bituin lang daang taon ang gugugulin mo, daang taon. Ang pinakamalapit na bituin yatang tinatawag na Proxima Centauri. 39.9 na trilyon kilometro. At kung tayo maglalakbay sa bilis ng liwanag, 4 na taon bago tayo makarating doon sa star na yon. Kung maglalakbay tayo sa regular na paglalakbay ng tao, kagaya sa eroplano, bago tayo makarating doon sa pinakamalapit na bituin, lalabas 75,000 taon, 75,000 years, para makarating tayo sa pinakamalapit na bituin. Yung pinakamalapit na bituin, lalakbay tayo ng 75,000 taon. Pagka pupunta tayo sa Diyos, bilyon, trilyon taon na abutin natin, hindi pa tayo nakakarating. Meron pong paraan para makarating tayo ron. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at sa pamamagitan niya ni Kristo. Ang Kristo po ang daan, ang katotohanan at saka ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ang pinag-uusapan po natin ay yung paglapit sa Ama, yung ikaw mismo makakapunta ka dun sa kung saan nandun ang Ama. Ngayon, kung ang pinag-uusapan naman natin, yung paglapit lang sa Diyos na para kang hihingi ng tulong, o kaya magpapakumbaba ka, o kaya hihingi ka ng tawad, yung paglapit na yon nagagawa po natin sa pananalangin. Basahin natin ang 4:8 ng Santiago. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y magpighati at magsihibik at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Tuloy. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ayon, yung pagpapakababa po sa Diyos, yun po yung pagpapasakop sa Diyos, pananalangin, pagsuko natin sa Diyos. Sabi nga ni Santiago, magsilapit kayo, sabi niya, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong kamay, kayong makasalanan. Ibig sabihin, pag malinis na yung kamay mo, di ka napapatay, di ka na nagnanakaw, di ka na nanampal ng asawa, hindi ka na nag-aagrabyado ng kapwa. Sabi niyang kasulatan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So, ang paglapit po sa Diyos, kung ang tinatanong yung paglapit, ay yung paglapit na magpapakababa ka, mananalangin ka sa Diyos, nagagawa mo po yung kahit nasa bahay ka, kahit na ikaw ay nag-iisa, nagagawa mong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Basahin po natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos, pakikilala mo yung iyong kahilingan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Yan po. Ang isang simpleng paglapit sa Diyos, yung ikaw ay manalangin, magpakumbaba ka sa Diyos, at humingi ka ng tawad sa kasalanan. Yun po isa sa mga paraan ng simpleng paglapit sa Diyos. Nagagawa po yan ng isang tao kahit sa kanyang sariling bahay, kahit hindi ka pumunta sa simbahan, nagagawa mo yan. Pero kung halimbawa tinatanong yung paglapit sa Diyos, yung makakarating ka doon sa kanyang kinalalagyan lugar, kailangan po natin doon ang ating Panginoong Kristo. At kailangan nating sumunod sa aral ng Diyos
sa lahat ng kaarawan ng ating buhay.